Okay, so yan po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga nudes, mga lodi, mga idol. So, another property for sale na naman po ang ipapakita po namin sa inyo dito po sa bayan po ng Gimba, lalawigan po ng Nueva Ecija. So, meron po suot itong 1 hectare po more or less na meron pong presyo na 3.4 million. Tara, pakita ko sa inyo itong property na ito. Okay, so yan po mga madam sir, mga boss, mga nudes, mga lodi. Ito na po yung property na ibinibenta. Rice field po siya, bukid. Ayan. At meron pong sukat na 1 hektarya. At merong presyo na 3.4 million at negotiable pa naman po yung presyo. So simula po dito sa pilapil po na ito. Diretso po yan hanggang sa may tapat po ng deep well. I-highlight po namin yung estimate boundary po ng property nito. Pero ang sabi ng source po namin, meron pa daw existing dito nakasama sa property. Bali napagitnaan nahati po siya ng pero konti lang naman, nasa medyo dulo na po ng property. Ayan, itong irrigation road tsaka irrigation canal. So ito yung irrigation canal, ito po yung irrigation road. At ang maganda rin po dito, malapit lang po sa highway o national highway. Nasa mga 200 meters lang po siguro. Estimate po namin sa national highway. Yan po yung way palabas po at papunta na po sa town proper po ng Gimba. Siguro sa mga 5 minutes driving lang po. Sa mga 1.5 kilometers daw po yung distance mula sa property hanggang sa town proper po ng Gimba. So mahaba yung frontage po niya. Simula po doon sa may tapat po ng poste po na yan. Ayan, tapos hanggang dun po sa banda roon. Nasa mga estimate po namin nasa mga 40 to 50 meters po yung kanyang frontage. Estimate lang naman po yun. At ang maganda po dito, patag, talagang rice field siya, palay. At ini-estimate po namin nito siguro nasa mga 120 to 150. Mga ganun po yung range na inaani po nito every cropping. At ang maganda rin po dito, sa harap po niya mayroong ayun po, daanan din po ng tubig, pero malit na kanal po yan. At hindi na po, siguro gumagamit pa sila ng dito, kaya or meron pong merong labasan ng tubig, kaya hindi na po sila gumagamit ng mga diesel pump yun, dahil meron pong dinadaanan yung tubig. So hanggang dito naman po yung boundary po niya. Yan, diretso po ito. Ayan, yung kanyang pilapil medyo gumanon-ganon lang, pero pag dinodetik po natin yan, diretso po yan. So hanggang doon po yan sa may deep well. Makikita niyo po doon yung mga puno na yon, hindi na po sakop po yun. Hanggang dito lang po sa may bandang deep well po siya. So sa harap ng property, ayan, ito po yung irrigation road. At may mga puno po dito sa harap ng property ng mga ipil. At yung kanyang irrigation canal, ayan po. Tapos yung may existing pa daw dito may isa pang banos yata. Isang pinitak dyan. Oo, so okay. Pero doon naman po, ang maganda, meron silang ginawang tawiran, semento para makatawid po sila papunta po dito sa kabilang property. So, ito po. Malapit sa highway. And then bukid na maganda po yung pamna ng palay. Pwede rin kayong mag-residential po dito. Pwede rin kayong pwede rin po gawin yung bodega, kasi malapit lang naman po siya sa warehouse. Yan po. Oh, yan po, katulad po niyan doon, warehouse po siya. And then malaking bahay na 'yon. Ano 'yon? Bahay ng kapatid ni Me. Bahay ng okay. Kakilalang tao dito. Okay. So, maganda po itong property na ito. Sa mga naghahanap po diyan ng rice field po na gusto niyong tamnan ng gusto niyong pagpatuloy na tamnan ng palay, or gusto niyong magtanim ng mga ibang mga fruit bearing o kaya gulay, pwede po ito, dahil ang source of water po dito, meron po siyang deep well at meron siyang irrigation patubig. So yung nga po, in-estimate po ng inanito na sa mga 150. Yan, more or less na kaban every cropping. Depende rin naman po yan sa variety ng palay, kung hybrid o inbreed. Kasi inbreed naman po, umaanin na ganun, mga 100
150 ganun po. Pero pag mga hybrid po ay sigurado po aari po ng mga hanggang 200 mahigit po ito pag mga hybrid ang tatanim natin. At maganda rin po ito para pwede rin pong yung sa harap pwede kayong maglagay ng business dito. Ang ibenta nyo yung mga kailangan sa palay, sa bukid. Ayan, pwede kayong magbenta ng mga hand tractor, mga gamot, pataba, ganun. Pwede po dito. Kaya, at yung lapad po ng irrigation road, siguro nasa mga po ito, nasa mga 6 to 7 meters po yung lapad po ng irrigation road. Tignan niyo po, malapad po siya. Malapad. At power line, andun lang po sa highway. Tignan niyo po dito, meron silang kable ng kuryente. Okay, mahaba nga lang kasi may mga kabahayan pa dyan sa part na yun may kabahayan pa dyan. Tapos tignan niyo po doon po sa roon, meron siyang kubo doon kubo na up and down. Ayan, so maganda yung kubo na ginawa doon At ito naman po yung kanyang kaya tignan niyo po, hindi na po sila nagpapatubig dahil may mga tubig pa sa kanal. Ayan, at doon pala nanggagaling tubig palabas dito. Ayan. So, bubuksan mo lang dyan, mag-ano ka lang ng konting awang dyan para doon pumasok yung tubig and then papapatubigan na po lahat yan. Tapos dito po merong kaya to? Baka dyan sila nagkubo siguro dati. Ayan. Power line, yun po, nasa lang, source of water deep well, tsaka yung nawasa yung irrigation. Tapos, malapit lang sa town proper, mga 1.5 kilometers lang po. At, ayan, hindi po yung highway. Andyan lang po, kitang-kita yung mga sasakyan dito. Yan naman po yung way na papunta na po sa Quezon, Nueva Ecija, papuntang Talavera, papuntang Aliaga. Yan na po yung way. Okay po. So, sa mga may katanungan pa po dyan regarding sa property nito, tumawag lang kayo sa akin. Sasagutin ko yung mga tanungan nyo po. And then, try ko pong humingi ng copy ng title kung sakaling walang hawak yung source po namin, yung signature na nakaputi. Viewing na lang po, pero kung sakali meron, hihingi po ako para may flash ko sa screen yung kanyang copy ng title. Ayan po. So ito daw po ay solo title, sabi naman ng source po namin. Kung hindi po siya tax-updated, babayaran po nila yung tax. Ganoon lang naman po yung kasi at makapag-request po tayo ng mga kailangan mga dokumento para sa pagpapagawa ng kanyang capital meeting sa BL. Pwede din po matransfer yung titulo sa makakabili po. Ayan. Kami mga ahente po ang siyang magiging mediator nyo po at tutulong po sa inyo upang mai-transfer na maayos yung title po ninyo. At kami po ay nag-aayos din po ng mga dokumento. Ayan. Sa mga gusto rin po na magpa-transfer ng kanilang titulo, kontakin nyo lang po kami. Ayan. Sa mga gusto po magpa-survey, magpa-geodetic ng kanilang property, kontakin nyo lang din po kami. May mga kakilala naman po tayo. Ayan. So hanggang dito po muna. Sa bago pa na sa aking YouTube channel, pakisubscribe nyo po ako, pakihit yung notification bell, at ganoon din po, pa-follow po ako sa aking Facebook. So, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.